Yo yo yo, andito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe, alam nyo na, love you. Para sa mga hindi naman, fuck you. Okay, ngayon lang ulit tayo mag-battle review, no? Tsaka manonood ng laban or upload ng flip top. Sorry, medyo naging busy lang. Daming inaasikaso, work, tas mga hobbies, tas kung ano-ano pa. Ayun, wag natin patagalin pa. Ito laban ni Husky tsaka GL. Bagong upload lang to nung isang gabi. Ngayon ko pa lang siya mapapanood, pero nakita ko na rin yung resulta. Syempre GL panalo rito. Pero titignan natin, papanoorin natin, si himayin natin, di ba? Alam ko dalawa rin laban ni GL nung gabi na to eh. Yan yung kay Husky, tapos isa naman kay Raffian. Panalo rin daw siya dun kay Raffian. So iba talaga yung level ni Champion GL, no? Pero syempre malakas din naman yung mga nakalaban niya, si Husky tsaka Raffian. Panoorin natin kung ano yung mga hinanda nila. Let's go! Sa lumalaga pa na Pag napasa yung gag alam naman ay mga siya okay overall bangan at din yung namin isa kaso at Top! Buwelta pala itong 12! Dito pa rin Metro 10 Pasig! Pangalawang laban natin ngayong gabi! Shoutout sa lahat ng mga kasama buong gabi at syempre lahat ng mga ating laban. Go! Tayo lahat! at saka Jokes clue yan! At palo! RX Panda, Rapolo, Ulap. Si Husky! Pili niyo mauna! Si GL! Pakinggan natin! Unang banat! Buwelta pala itong 12! GL! game! Oh! Siya si Husky, Mr. Canis Majoris, 1,000 larger than the sun. 1,000 larger than the sun? Dun pa lang. Hindi. Yung Canis Majoris, gets ko yan. Constellation Greater Dog. Uy, scientific yung sound. Yung 1,000 larger than the sun, boom! There's only one name that you can... Kasi sa FB, yung pangalan, Jerry Neutron. Neutron, talagang ang kunat mo. Ba't ginawa mong apelyido yung size ng utak mo? Oo, nerd at kupal to, kaya atin niyang salain. Kasi yung neutron, neutral kahit anong tahakin. Walang positive o negative. Di pa ba apparent na pag wala kang charge, ikay iwan sa current? Kaya di ka greater dog kahit sanay ka sa lamig kasi Siberian Husky. Well, watch me. Dahil kung sanay sa aircon, then dog, just sit tight. Hindi to fist fight, Swiss knife, kaso deep slice, swing right. Yung skull mo naging aircon, yun yung split type. And this night, nag-vent out. At yung line of reasoning, press ko na yung utak, yun yung mind conditioning. O gagawin ko gusto ko, di madi-diffuse yan. Mahangin kung mahangin kahit na e-exhaust fans. Kung apoy yung maging aso, ikay ma-e-excuse lang. Kasi kulang pa yung Husky, dapat may Cerberus dyan. Kaya... Ganda ng umpisa dito ni GL. Alatang bakbakan agad. Medyo na ano lang siya. Siguro para sa akin slow start kasi yung Canis Majoris line siya ni Husky na laging ina-angle sa kanya. Yung Ron Graham niya. Canis Majoris, 1,000 larger than the sun. Yung nakalimutan ko nung sino kalaban niya nun. Pero ang dami na nag-mock sa linya na yun ni Husky. Tapos yun yung pinangsimula dito ni GL. Tapos nagtuloy-tuloy na. Ganda lang din ng mga niya, ng mga setup niya. Yung setup yung mga napansin ko. Aircon, mind conditioning, exhaust fans, ano pa ba? Yung nag-aapoy na aso, tas Cerberus, solid din yun. Ano? Kung sanay ka sa lamig, dapat mo nang makutuban. Johnny Storm, human torch na sa katawan ng sunugan. At Mr. Fantastic kung sa IQ, alam mo flexible man, habang ikaw ay di ma-feel kasi invisible lang. Kaya ano? Ito pala, kaya ano? Gumaganda yung delivery na ito ni GL dati kasi kung napapanood nyo yung mga past battles ni GL, medyo awkward siya sa stage. Yun yung isa sa mga weaknesses niya, pero mula nung mga isa buhay run niya, pa-improve siya ng pa-improve. Parang mas ano na siya. Mas komportable na siya sa pag-perform. Ano ba yung ni-reference niya rito? Yung Fantastic Four.
si ano yan, yung Flexible, ay una niyang sinabi si Johnny Storm, yung Human Torch, tapos yung High IQ, yung matalino, yung ano nila, leader nila ano ba, Mr. Flexible, Mr. Fantastic, tapos yung Invisible, yung asawa ni Mr. Fantastic, yung merong force field, tsaka nagiging invisible. Human Torch, Want a twist sa pansit? Lucky Me Pansit Canton Recipes! Lutuin ang Pansit Canton! Mr. Fantastic, basta kulang ng isa kasi alam na rin walang Sa pabalik natin yon. solas, flexible, katawan ng sulig, dapat mo nang Kaya kung sanay ka sa lamig, dapat mo nang makutuban. Johnny Storm, Human Torch na sa katawan ng sunugan. At Mr. Fantastic, kung sa IQ, alam mo flexible man, habang ikaw ay di ma-feel kasi invisible lang. Kaya ito pala, kaya Yun, mas nagiging komportable na si GL mag-deliver ng mga ganong gimmick. Dati medyo awkward pa siya, pero mula nung nag-isa buhay run nga siya, mas lalo siyang nag-i-improve dun sa sa presence niya sa stage, sa delivery niya, sa mga kung paano siya mag-perform. Ayan, yun kasi isa sa mga weaknesses niya nga na inaano sa kanya dati, 'di ba? Yung delivery niya at yung stage presence. Pero ngayon, ang lakas na niya sa ganun. Ni-reference niya Fantastic Four, si Johnny Storm, Human Torch, si Mr. Fantastic, yung mahaba, tapos matalino yung leader nila. Ano pa ba? Yung Invisible Woman, yung asawa ni Mr. Fantastic, yung may force field. Human Torch, Mr. Fantastic, basta kulang ng isa kasi alam na rin walang solid na suntok, walang dating. O makapal lang Medyo predictable lang yun, yung si The Thing. Tas dating, walang dating. yung mukha rin, walang solid na suntok, walang dating. O makapal lang yung muka, ako'y tagos sa thick skin, di lang sa comic sa patay, pati nasa big screen. Kaya, di ka na Siberian Husky, di ka nasasabay sa race, ikaw na si Laika, yung Russian dog na mamamatay sa space. Kaya pasensya na sa Di ko alam yung Laika na yung ni-reference niya na yun, yung Laika na siguro may ganun nga, yung aso na pinadala sa space na namatay, ewan ko. May ganun ba? Research natin yan. pasensya, kasi dog na mamamatay sa space. Kaya pasensya na sa sensya, kasi fucked up naman ho. Kung ice water nga nag-melt na at back up ka lang bro. Kung init yung criteria, sa match up lamang to. Tunaw buong Siberia at warm up pa lang to. Kaya mula sa Canis Majoris, Siberian Husky, Russian Dog, Outer Space, Fantastic Four, umikot yan sa utak ko kasi sa dami kong alam, tandaan, maliit ka lang na neutron, I'm 1,000 larger than the sun. Ganda ng round 1 ni GL. Sobrang sakto lang yung round 1 niya, parang hindi kulang, hindi sobra, pero siksik sa mga bara, no? Ganda ng pagkakalatag niya dun sa mga references, tapos yun niya, yung specialty niya, yung babanggitin niya sa dulo, tapos merong connect yung dulo sa umpisa. So, ganun yung ginawa niya dito. Yung binanggit niya nung umpisa, di ba, yung Canis Majoris, 1,000 larger than the sun na linya ni Husky, tapos yung utak nga ni Husky, Neutron. Kumbaga pinamukha niya na ito yung agwat ng kaalaman natin, pinagmumukha niyang ang konti lang ng kaalaman nito ni Husky compared sa kanya, na ang dami niyang tinalakay na topic and references, no, yung nilatag niya. Solid yun. Tapos narinig ko rin yung Ice Water, tinuloy-tuloy niya Siberian Husky nga. Si Ice Water, si J Black, tinalo niya rin kasi si J Black nung alter ego battle nila or surprise battle. Game, tuloy natin. Panoorin natin yung round 1 ni Husky bago natin i-judge.
Grabe kwintas dito ni Husky. Dinamay pa yung neutron. Ang lupit pala nito. At bilang neutron na imbento ko yung formula na papatay sa'yo. Boss! Eto na ba yung beauty queen ng Leyte? Eto na ba yon? 2 battle, 1 gabi. Sobrang dami na ng pera niya ngayon. Chorus! Si GL magaling sa lahat, ngunit siya ay takot sa bilat. Pero pag nakita niya ay burat, agad siyang sa labi kakagat. GL, ang aktivistang poet, kontra illegal logging. Kapag weekends nasa plaza, kunwari puno siya ng saging. May pa-Diyos-Diyos ka pang nalalaman, walang dating pagsasampa, pang baby Diyos din yung pormahan, mukhang bading nasasamba. Kung yung ibang taga-probinsya, gusto mapuntahan yung MOA, pag si GL in Manila, gusto niya sa SM Aura. Introvert kung matuturing, at bibihira lumabas, fetish niya sa buhay, bidet na malakas. Ganda rin ang round 1 ni Husky dito ah. Pareha sila, yung intro nila, pareha silang gumamit ng sikat na linya about sa kanila. Si Husky ginamit yung yung kay Lip Cram na minak yung ni GL. Yung wala na akong pera na ngayon. Tapos si GL yun intro niya kanina kay Husky, yung Canis Majoris 1,000 larger than the sun na linya ni Husky, no. Ganda. Buti nag-stick si Husky sa ganito kasi dito siya malakas sa mga comedy eh. Hindi yung kagaya nung laban nila ni Invictus, na alala ko yung nagbago siya ng style, yung naging seryoso siya. Ito yung Husky na talagang nakilala na na nakakatawa. Medyo may mga paulit-ulit lang din na angle. Yung kagaya nga, introvert si GL, yung parang bading si GL, ganyan. Parang ang dami na kasing umaanggel sa kanya na ganun dahil nga, syempre, awkward siya, nerdo, ganun. So, tingnan natin kung ano pa mga jokes na ilalatag ni Husky dito. Sinagtala, alter ego, sinagtala. Oo, sakto yung kutob. Nakapanti sa labas pero may titi sa loob. Natapat kay Hentai Kamen, talagang iiyak to. Pag natikman mo yung jackhammer, tsak mabibiyak to. Kasi all gods gustong ka-match up. Kaso si boss yata sabog. Kasi baliktad kanyang nahanap. Binigyan ka lang ng dog. Hurado ako nung finals nyo. Tingin mo ba ang bobo ko? Nakakatawang isipin na ikaw binoto ko. Sino ba unang banat? Sino unang banat? Si si Kilan. Pwede maulit yun, Boss Kebs? Pwede maulit yun? Paulit po. Ano na lang, pakat. Gago. Si si Kilan, yun yung nabash siya. Nag-judge siya dun sa laban ni Cripply tsaka ni Ban. Si Kilan, nakalimutan ko sino nang bumanat. Tapos pinapakat dun kay Boss Kebs. Siya yata yung nag-edit ng mga siya yata yung naghawak ng camera. Ginaya ni Husky, pinarody. Kupal. Sino ba unang banat? Pwede maulit yun, Boss Kebs? Pwede maulit yun? Paulit po. Ano na lang, pakat. Yan hindi sinabi niya pakat tas hindi kinat. Isa buhay champion, palakpakan! Talagang ayaw pakabog sa talent. Nung nalaman niyang si Vitrum sumasali sa mga pageant,
Biglang siya daw si Tony Fowler. Nak ng puta ang lande. You cross the lane na parang swerving bilang puking may tahe. Tara, bago yun ah. GL na nagtutwork. I got this girl. She don't go to school. I got this girl. She don't go to work. GL nagtwork. Na putang ina. Di natin masisisi kapag weirdo minsan OA. Tuwang-tuwa kay Abra, wow! Sinagot na siya ng old gay. Nira pa si Abra dito, old gay. Hamon ka ng hamon eh. Hamon ka ng hamon eh, tinatawanan ka lang ng OG. Noodles lang nalalaman pag-usapang homie. Ika'y fake na bully. Ano strength na huli? Anong threat sa luni? Puwet mo may buni. Kating-kate panay pabibo para sumikat palalo. Maling gabi ang pagparito. Uuwi ka sa palo. Patawa nga ba o seryoso? Emosyon maghahalo. Tipong si Dolphy na Marel ng pinulikat na unano. Tana, nagpapaloko kayo dito? Sa estilo niyang pinapalutang. Train of thoughts, normal na yan sa tao pagbaon sa utang. Di mo ako malilin lang, kaya paano? Parang may nagsabi na nun, yung ganong ganong punchline. Si Jonas yata yun kay Zendlook, basta yung pag ganon mag-isip, pagbaon sa utang, parang narinig ko na yung ganon eh. Medyo medyo mabababaw lang yung ibang jokes ni Husky. Tapos, parang tinatry niya na mag-joke ng yung mga sobrang out of the box na hindi mo ma-imagine, kaya matatawa ka na lang. Ganun yung napapansin ko dito sa build-up ng round 1. Kayo dito? Sa estilo niyang pinapalutang. Train of thoughts, normal na yan sa tao pagbaon sa utang. Di mo ako malilin lang, kaya paano mo ako babasagin? Parang General Torre lang, hanggang suntok ka lang sa hangin. Woo! Nawala yung hangin. Ayaw niya sa line marking, parody, mga pilosopong usapan, style blocking, analogy, ganyan ka gusto mo na tularan. Kung gagawa ka ng yung daloy, wag yung puro kayabangan. Sige, sa'yo na lang tong hangin kasi takot kang mabutasan. Tangina, eto na ba yung Gandang rin nun, gimmick din nun. Bago yun kay Husky. Nagpanggap siya na ubusan ng hangin, no? Tapos bigla niyang kinonect dun sa, sa'yo na yung hangin, takot kang mabutasan. Di lang nakakuha ng, siguro nag-expect siya na solid yung reaction, pero hindi niya nakuha eh. Kumbaga, parang, hindi ganun kabigat nung nag-landing eh. Pero ang ganda nun. Isa pa. Kung gagawa ka ng yung daloy, wag yung puro kayabangan. Sige, sa'yo na lang tong hangin kasi takot kang mabutasan. Tangina, eto na ba yung idol nyo? Tangina, wasak to sa akin. Hindi ako ang Diyos pero luluhod ka sa akin. Suck me. Tapos na yata yan. Tapos na nga. Okay, maganda rin yung round 1 ni Husky. Solid din yung niya. Siguro pababa lang yung momentum. Lakas ng umpisa niya yung mga sunod-sunod na jokes eh. Nung bandang patapos na, doon medyo mababaw, tapos yun nga, out of the box na hindi mo naman talaga may isip, matatawa ka na lang yung GL na nag-twerk. Ano pa ba? Ayun, nakailang rin siya, nakailang kanta, tapos parody na narinig ko. And then, pero nakakatawa yun yung kay Kilan yung ginaya niya. Ano pa ba? Ayun lang, para sa akin mas marami lang tumatak na linya si GL. Mas maganda yung material niya dun sa round 1 And then ano pa ba? Mas complex yung pagkakalatag ni GL ng mga schemes niya tsaka references. Tapos yung kay Husky ang napansin ko is yung angle niya is about kay GL na pagiging introvert niya.
tas yung kabadingan ni GL. Yun lang, mga recycled na or nagamit na angle kay GL before. Yun, para sa akin lamang si GL sa round 1. Panoorin natin round 2. Game! Yo! Siya si Husky. Tunay na ngalan, Jerry Yim. Jerry Yim, tunog Chinese na bobo. Yung pangalan pang Opa, yung mukha pang Pogo. O pwede rin Korean. Kaso dun sa North. Kaya di relatable. Jerry Yim, tunog K-pop, pero di yan capable. O, naging boss lots, kabit, tapos lola. Hentai kamin yun na costume, nakakatroma. Crowd reaction plus distraction. Sa kanya ay win-win, pero kailangan pa ng outfit para lang mag-fit in. At yun yung irony. Forgettable iyong talata dahil nung nagmaskara, dun ka lamang nakilala. Yes, at yung group... Okay, round 2 ni GL dito. Di siya nag-rebut, no? Dito sa round 2. Dumiretso na kagad siya sa writtens niya. Medyo malabo lang kasi sinabi niya Jerry Yim, tunog Chinese, tas Jerry Yim, tunog K-pop. Ano pa ba? Kung yung ginawa, napansin ko yung ginawa ni Balakid kay Shernan before, ganun yung ginagawa ni GL kay Husky dito sa umpisa ng round 2, yung sa pagko-costume. Ang sinabi ni Balakid before kay Shernan yung nagko-costume para makakuha ng advantage. Ganun din yung inaano dito ni GL kay Husky, yung pagko-costume niya. Pero pinapamukha niya na kahit nagko-costume si Husky kasi nga, siya, banu yung pagsusulat niya. Balik natin ng konti. Fit in. At yun yung irony. Forgettable iyong talata dahil nung nagmaskara, dun ka lamang nakilala. Yes, at yung grupo niyang No Manas. No Manas, parang mage lamang sa gaming, pero di na magical. Pag numanas sa laro, walang skills yan literal. Man-distract gamit yung gimmick, kasi di yan lyrical. Pag numana na sa clash, asa yan sa physical. Tama? No Manas, grupo raw ni Husky yun, No Manas. Tas Mana, sa mga di familiar sa Mana or sa mga hindi naman naglalaro dyan ng computer games or kahit anong mobile games, Mana, yun yung pag meron kang hero or tama, gamit na hero sa laro, tapos merong mga skills, meron silang mana. So yun yung need nila para magamit yung mga skills na yun, mana. Pag naubos yung mana nila, hindi nila magagamit yung skills, kaya ang nangyayari, aasa sila dun sa physical attacks nila. Yun yung sinasabi ni GL. Kaya basic attack, di-threatening yung lines niya. Madi-diffuse ka sa diffusal, yung presence ginamay na, yung essence sinabay pa. Ilang beses pinatay nga, at kung ikay no mana, ako yung SS ni Magina. Okay, diffusal, Dota reference. Diffusal blade sa Dota, yun yung item na pag meron ka nun, basic attack mo sa kalaban, na babawasan siya ng mana. So, ganun siya. Nakalimutan ko na yung Dota, pero dati kiniklik pa yung diffusal sa kalaban. Ewan ko, ganun pa rin ngayon, kiniklik yung diffusal blade sa kalaban, tapos napurge siya, tapos nababawasan ng mana kada basic attack. And then, SS ni Magina. Magina kasi tawag ko dun, kay anti-mage. Hero siya sa Dota na may skill na mana break. Yung basic attack niya nakakabawas din ng mana. Tapos SS niya naman is yung mana void. Yun yung parang madadamagean ka based dun sa nabawas niyang mana sa kalaban. Kung tama pagkakaalala ko, Magina. Siguro, hindi ko alam kung ganun yung pronunciation ng pangalan ni Magina, pero Magina kasi tawag ko dun Magina, siguro nirhyme niya lang para dun sa mga sunod-sunod niyang multis. Balik natin yung scheme na yun. Essence ginamay na, yung essence sinabay pa. Ilang beses pinatay nga, at kung ikay no mana, ako yung SS ni Magina. Kaya iyabang mo na lang yung vlogging mo sa farm. What's up mga ka-planet? Ka-planet? Anong planet? Baka Planet of the Apes. O Animal Planet.
O National Geographic? Hindi. Kasi wak yan actually. At yung channel, walang learning, walang discovery. Kasi bumatil yan sa motos, pero di yan naghanda, tang ina. Freestyle lang yung sample, kaya rookies ay naumay ng sayo o idol. Mag-abono sa bagong sibol, yan ang rule number 1. Kaya paano naging farmer, walang pake sa underground. Kaya sige, i-flex mo lang. Parang labo lang nung rhyming niya. Rule number 1, tas walang pake sa underground. Number 1, underground. Hindi lang maganda yung rhyming doon ni GL. Kasi hindi ko natripan yung transition niya mula dun sa ganda nung nung scheme niya about sa Dota 1 na Dota reference yung diffusal, no manas, tas Magina, tapos bigla siyang yung pagtawid ba, pumunta siya dun sa mukha ni Husky, yung Planet of the Apes, natural history, tapos walang learning, discovery, tapos napunta siya dun sa laban ni Husky sa motos na hindi siya naghanda. Hindi ko lang natripan yung pag-transition ni GL dun. Mga baboy at manok sa gitna ng laban. Matawal aso ko. Balik natin. Kaya sige, i-flex mo lang. Mga baboy at manok sa gitna ng laban. Mga baka at kambing para magatasan. Pero kung lines usapan, I'm way better than you. Kasi nga sa livestock, walang replay value. O livestock, hayop, mabubutcher on the book. Franco tapos fudge, siguradong... Kaya lang, balik natin. Hindi ko naririnig kasi yung aso ko tumatahol. Bayan. Flex mo lang. Mga farmer, walang pake. Bagong sibol, cookies ay naumay ng sayo o idol. Mag-abono sa bagong sibol, yan ang rule number 1. Kaya paano naging farmer, walang pake sa underground. Kaya sige, i-flex mo lang. Mga baboy at manok sa gitna ng laban. Mga baka at kambing para magatasan. Pero kung lines usapan, I'm way better than you. Kasi nga sa livestock, walang replay value. O livestock, hayop, mabubutcher on the book. Franco tapos fudge, siguradong hook na hook. Hanggang farmer... Franco, hero sa ML. Fudge, hero sa Dota. Pareha silang merong hook na skill na pag ginamit mo tas nahuli mo yung kalaban, malalapit siya dun sa kay Fudge o kay Franco. Ay makatay, di yan important. At yung tag... Hanggang farmer ay makatay, di yan important. At yung taging ma-harvest, internal organs. Kasi gobyerno sa Pinas, walang mustisyang makikita. Pag yung farmer pinatay, Hacienda Luisita. Kasi baliktaran dapat to, pero mukhang di pa ready. Dapat di na yung support, gusto ko yung carry. Pero ayaw pumalag, ako ba yung scary? Oo, yung Thomas Pussy, so patay tong Jerry. Thomas, baliktaran, si Mot. Thomas, Pussy. Sa Tom and Jerry, si Tom yung pusa eh. Tapos, si Jerry, yung pangalan nga ni Husky, Jerry Yim. Yung daga. Ganda. Ganda nung ender ni GL. Yun nga lang yung napansin ko, yung transition niya dun sa no manas na scheme na papunta sa Dota. Ang ganda. Tapos, napunta rin sa laban ni Husky sa motos na hindi siya naghanda. Then yung rhyming niya dun sa number 1 tas underground. Mas natripan ko round 1 ni GL kaysa sa round 2 niya. Pero mas malakas yung ender ni GL dun sa Ay hindi. Parang ang lakas ng ender ng round 2 ni GL dito. So, ano pa rin? Ganun pa rin yung ni GL. Round 2 niya. Hindi naman mahina, pero mas natripan ko lang yung round 1. Nagandahan lang ako dun sa scheme niya ng yun yung Dota, Diffusal, No Manas. Ayan. And then, ano pa ba? Yung ender niya, yun, yung patama kay Mot. Tas support lang daw to si Husky, no? Pinagmukha niya talagang sidekick to si Husky na hindi siya main character or carry nga. Panoorin natin round 2 ni Husky, paano siya babawi. Pansin ko lang sa round 2 ni GL, di siya nag-rebat, tapos yung pisa niya, yung Jerry Yim, tunog Chinese, tas naging tunog K-pop. Yun. Tas yung hindi siya masyado na rhyming.
Hentai kami na naman! Pinupuna pa yung pagmamaskara ko. Natural, magtatake pa ng muka. Puta, maghuhubo ako. Pugi ng inan to. Let's play with Foxfire. Tuwang-tuwa sa napapaelib. Tuwang-tuwa sa napapaelibs na mga hirit niya at tema. Ganito yung tipong pagsuntukan eh. Tawagan ko lang si mama. Teka, wait. Okay, ma. Mamaya na iba. Puta. Family Feud! Nag-survey kami ng 100 kataong puking inaka. Yung ginawa mong yun kay EJ, wag mo nang gawin, hayop ka. Tangina, nagpapatawa na rin. Nagsiset na siya ng mood. Social experiment para sa kalabang susunod. Family Feud, tangina huli. Tanginan to. Di biro magpatawa. Bagamat ginagawa ay biro. Kahit sa UP ka nag-aral, yung sense of humor di tinuturo. Iniisip mo lang pasok. Iniisip ko patok. Napaka-risky mag-comedy kahit sarili nasusuntok. Introvert tapos komedyante. Labo naman, sir. Sige, may payo ako sa'yo. Hindi ko i-share. Naglalakad na daw sa tubig. Nakapagpatakbo lang ng tubigan. Kristong nagtatawag. Kristo ng sabungan. Taina. Dati mukhang bulok na Harry Potter ka. Pero ngayon, kung titignan, medyo lumobo na. Pero mukhang bulok pa rin naman. Talagang kakaiba. Pinaghahandaan yung araw ng pagsasando niya. Sayang, ganda nung ano ni Husky, yung punto niya eh. Yung inaangat niya yung pagko-comedy eh. Yung, kasi nga nag-comedy na rin daw si GL, tapos parang minamalit niya yung pagko-comedy ni GL dahil nga introvert to si GL, sinusubukan magpatawa. Sinasabi naman ni Husky, hindi madali magpatawa kagaya ng ginagawa niya. Kasi nga risky, ganyan, hindi matuturo. Kahit gaano katalino, hindi matuturo yung sense of humor. Kahit sa UP kang araw nag-aral. Kaso ang pangit ng mga sumunod niyang ng mga sumunod niyang lines na, or jokes. Sayang. Pero ang ganda ng punto niya. Yung sa umpisa. Okay yun. Ano ba? Eto, yung nagsasando si GL. Medyo na rin. Running joke na rin kay GL yung kasi nga parang hindi siya nagsasando. Matatalo mo lang ako kapag si Crippler yata yung nagsabi nun na pag sando mo si GL, nakalimutan ko na. Pero yun. Boss! Sorry agad. Yung sinabi mo sa akin. Okay naman yung mga call-out ni GL. Effective nga eh. Para sa hype na rin, di ba? Pero putya, hindi ko naman pwedeng ibigay palibasa gusto niya. Oh shit, kaya nga hindi binibigay sa'yo si Mote, di ba? Tangina, real talk. Kaya iwas-iwasan din maging assuming. Hindi ka in demand, GL. Masyado ka lang demanding. Tangina, feeling niya kaya niya lahat. Kung sino-sino sinasagi. Respeto sa proseso, yan ang baunin mo palagi. Dadalin ka ng talento mo sa pinakatugatog at ang ugali magsasabi kung kailan din mahuhulog. Ikaw yung bagong paborito. Nasa iyo pabor nila. Pero yung habol mo na timeless, estilo ko yung formula. Yung idea mong dikit-dikit, masasabing brand new, idea kong bilang kabit, nandun yung replay value. O kaya wag kang mag-alala. Ako na magdadala. Kinulitan ko naman sa highlights, maaalala ka nila. Di ba panay ang bring up mo ng laban mo na nagdaan, takot ka na baka hindi ka na nila nasusundan. Tangina, matalino na yung audience. Kaya pag gets, nag-iingay. At bilang MC, wag mong awatin yung kalaban maghimay. Sample na lang. Looney versus G-Clown. Parang nilabanan mo si Magneto sa tindahan ng kutsilyo. GL versus Sur. Mahihilo. Habang hawak mo yung kompas, ako Magneto. Ikaw Magneto, ako Budoy. Ang galing ni Husky sa ganun eh. Yung seryoso, biglang magpapatawa na with actions pa. Yung boses niya rin nakakatawa eh. Saba? Ako Magneto. Ikaw Humingi pa eh. Magneto.
Ako, Budoy. Siguro dahil sa kalamidad kaya hibang at medyo nerdo. Feeling mo ikaw Magnito pag bagyo lipad mo yero. Sige, ibuhos mo lahat hanggang tuluyang bumaha. Aktivistang umiiyak sa di inayos kong gawa. Tsaka ikaw yung prospect, kasabwat yung presidente, gawin ka daw ghost. Ayun yung project. Timeless, walang ender. Work today is broken. Yun yung ender niya, yung Ghost Project, kaso hindi nag-landing kaya sinabi niya na lang timeless. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. Okay, round 2 ni Husky. Ang napansin ko sa round 2 ni Husky, maganda yung pinunto niya sa umpisa. Yung hindi nga madali magpatawa. And then, yung kay GL na yung sinabi niya about kay GL na mga sumunod na mga jokes, doon lang ako nagkaparang bumaba yung puntos ko kay Husky. Kasi, sayang, ganda na ng mga pinupunto niya tapos bigla siya magbibitaw ng parang mabababaw na jokes. Maganda naman, tapos yung nagseryoso siya, yung nagseryoso siya, ang haba lang ng setup, wala masyadong naging punchline. And then, ang pinaka naging punchline niya lang, bigla siya nagpatawa ng Ako Budoy. Pero in terms of angle, may bago siyang nasilip na angle kay GL dito. Yung pagpapatawa nga ni GL. Ayan, and then, ano pa ba? Yung ender niya, wala siyang ender. Sayang, hindi naglanding yung Ghost Project. Ano pa ba? Para sa akin, lamang pa rin si GL dito sa round 2. Oo, mas lamang siya sa akin. Pero mas trip ko yung round 1 nila parehas. Mas mas humina yung round 2 nilang dalawa. Pero mas lamang pa rin si GL para sa akin. So round 1 tsaka round 2 GL, ako panoorin natin round 3. Sando? Gusto nyo? Ano? Nagdala ng sando, ready si GL. Alam niyang mababanggit sa kanya yan, yung pagsasando. Para kayo ay mabilib, di ko kailangan ng sando. I got tricks up my sleeves. Sando? Gusto nyo? Ano? Para kayo ay mabilib, di ko kailangan ng sando. I got tricks up my sleeves. Pero tricks up my sleeves. Meron siyang tricks up his sleeves daw. May mga pre-med na kaagad si GL dito pag tinira yung niya, pag inangle sa kanya or binanggit sa kanya yung pagsando niya, no? No, sabi niya, I got tricks up my sleeves. Pero, no, sabi niya virgin ako. O hindi. Yan ay lame round. Nung virgin ako, kaya ko ng 6 rounds. Sayang tinanong niya pa, binawi niya pa. Sabi niya virgin ako, o hindi. Kasi sobrang naging halata na pre-med yung rebat niya na yun. Pati yung nauna yung about sa sando. Ayun, hindi kasi nag-rebat si GL nung round 2 So dito sa round 3 siguro, tinry niyang bumawi ng mga rebat, pero pre-med. Hindi siya yung freestyle na rebat talaga. Kasi siya, si Husky, isa buhay finalist nung 2023. Ako, champion sa botong 4-3. At alam niyo bang hurado siya nung laban? At ako pinili niya. Kaya yung konsepto ng round 3 ay simpleng-simple na, what if? What if di mo ko binoto? What if ako yung nasibak? Let's say si Vitrum yung nag-champion para di na umiyak. Angas nun. What if si Vitrum na nag-champion para di na umiyak? Iyaking ka pala, Vitrum Yo, edi parehas finalist. Ngayon nagbibida at ngayon yung makikita yung pinagkaiba. Usapang finals, parehas na tibag. Pero ako palag-palag, ikaw binadibag.
Kaya relieve the memory, masakit na history. Alam nyo ka-rhyme ng nais maka-move on? Tyrese Haliburton sa finals din na injury. Kasi nag-try ng bagong style, pero di na-gets na yung kailangan alpha dog, hindi yung beta test. Pero, comfort zone ay sementeryo ng evolusyon. Kaso Husky think, di lahat mag-e-evolve, yung iba ma-i-extinct. Kaya nung laban nila ni BR, dapat comedy naging horror. Yung genre ay na-twist, kasi crowd ay namatay, mga jokes ay nang mintis. Yung fusion nyo, depressing. Batang rebelde, Husky please. Pinagalo yung bata at yung aso, Full Metal Alchemist. Oy! Ganda nun. Ang ganda ng pag-set ni GL ng senaryo about sa, yun nga, binaba ni GL yung sarili niya, no? From champion, what if hindi siya nag-champion? Ano lang siya, runner-up lang siya, pareha sila ni Husky na finalist lang. Tas tsaka niya sinabi yung yung difference nila. Si Husky nga binadibag ni Invictus, tapos pinuna niya na nagbago siya ng stilo. Pinoint out niya kay Husky na dapat alpha or yung kung saan ka malakas, yun dapat yung pinakita mo, hindi yung magte-test ka ng mag-experiment ka, lalo na finals yung yung laban na yun. And then ito yung ni-reference niya yung laban ni Husky tsaka Batang Rebelde. Husky, aso, Batang Rebelde, pinaghalong bata tsaka aso. Sa Full Metal Alchemist kasi may ganun eh. Yung sino yun? Kalimutan ko yung pangalan nung batang babae, tapos may aso siya. Tapos yung tatay niya na scientist or researcher, parang inano siya, pinag-mix siya dun sa aso. Kaya galit na galit yung pati bida, nakalimutan ko na. Kaya galit na galit yung bida dun sa tatay. Yun naalala ko sa Full Metal Alchemist. Anime, merong di makakagets. Pero seryoso, sino ba dito yung may mindset na, uy, may laban si Husky, manood tayo ng event? Sino? Except sa family at friends. Di ba wala? Kaya ano? Mayabang na ba ako? Ironic masyado na kung sino pa yung introvert sa pahumahatak ng tao. Kaya gago! Sino ba di ba kay Husky? Well, that's me. Malakas ka lang sa puso, hearty, pero wak sa ulo, Gatsby. Kasi nga nag-panty at kala niya fancy yung lyrics ng Malakas G at Mar 3. Ako, must see when I cook, Ramsey when I kick, Sanji. Kaya basag na parang nag-bungee, Jumpsy, Humpty, Dumpty, basag. Kahit lives ni Husky, medyo unli, necromancy. Pero, trust me, eto, nasty, Husky. Start pa lang yung round 3. Grabe, lakas nun. Balik natin yun, pero try nating himayin dun sa unang rinig natin. Bago siya mag-multi ng sunod-sunod, yung narinig ko yung nabalik niya yung pagtira sa kanya ni Husky ng introvert, na sinabi niya yung introvert pa yung nag-a-attack ng tao, no? Kasi nga, tinanong niya kung may naghahanap ba kung may nahihikayat ba si Husky manood dahil sa kanya. And then, yung sunod-sunod na multi, luto, cook ba? Ramsey, si Gordon Ramsay, yung chef. Kick or sipa, Sanji, sa One Piece, yung crewmate ni Luffy na nagluluto rin. Tapos yung ability niya is puro sipa. Tapos yun, bungee, jumping, Humpty Dumpty. Si Humpty Dumpty nga, makilala naman natin lahat yun. Tapos yung sunod-sunod pa na multi eh. Ganda nun, balik natin. Kaya basa ko, must see, fancy, pero wak sa ulo, Gatsby. Kasi nga nag-panty at kala niya fancy yung lyrics ng Malakas G at Mar 3. Ako, must see when I cook, Ramsey when I kick, Sanji. Kaya basag na parang nag-bungee, Jumpsy, Humpty, Dumpty, basag. Kahit lives ni Husky, medyo unli, necromancy. Pero trust me, eto, nasty, Husky. Start pa lang yung round 3.
Naghanap ng tubig si Husky eh. Game! Kasi ng legacy yan! You know it's fucking done. Sa costume na nga lang nakilala si Shernan pa yung number 1. Yun daw susi sa success. Well, di ikaw yung ultimate. Oo, Mikey, sa Husky at ikaw yung duplicate. Ako, 2 laban sang gabi. Naka-built-in dedication. Manalo o no, ito'y win-win situation. Grabe, lakas mag-angas dito ni GL. So wala siyang balak matalo kahit 2 yung laban niya sa isang gabi, no? Yung sinasabi niya rito. Wala akong pake kung 2 laban ko, dudurugin ko yung 2 yan. Harap yan, naku po. Yo! For the XP and the gold at sa Minda bars mo, yan ay pinasan ko. At ikaw naman na farmer yung fina-farm ko. Kasi parehas finalist, pero si Arik ay nagtitiwala. Canis Majoris ay panis, wala sa iyong maniniwala. Magdilim man ng liwanag, nagmarka aking talata. Mamamatay yung constellations, pero di yung Yo! Ay, di pa pala tapos. Di yung sinagtala, kaya sino pa? Nung finals, yung bumoto sa akin na? Si J Black, tapos na. Si Tipsy, Suluni, o ganto ako mag-angas. Kaya sino yung sunod? E di yung boses ng baras. O yung boses ng baras, para yan ay matauhan, di lang magagalusan. At pagtanggal sa Husky, sunod yung baras sa lalamunan. Ang ganda nung ender pa rin dito ni GL. Inana niya na kagad, winarningan niya na agad si Rapian dito. Ayan, tapos sinabi niya rin, tinalo niya si J Black, bumoto rin sa kanya. Tapos ito, si Husky rin. Ganda. Round 3 ni GL, ang lakas nun. Mas malakas yun. Ito yung pinaka-nagusto ko round ni GL. Lalo na yung multi niya rito. Solid yun. Sunod-sunod, ang klaro rin. Hindi siya mahirap intindihin. Gets agad eh, pag sinabi. Ganda. Ano pa ba? Yun nga, yung sinet niya na senaryo, ang galing nun. Na what if hindi siya yung champion, hindi niya finlex na champion siya, no? Ang ginawa niya, binaba niya yung level niya. Pinantay niya kay Husky na pareha silang finalist, tapos pinamukha niya yung pinagkaiba pa rin nila. Na kahit pareha silang finalist, ang layo ng agwat ni GL sa kanya. Ganun yung na-i-interpret ko sa ano niya, sa pinupunto niya dito sa round 3. Ang ganda ng build up, mga multis, punchlines, lahat. Panoorin natin yung yung round 3 ni Husky, kung makabawi. Grabe yun ah! GL is on fire! Ang lupit na mga banat! Sulit na sulit yung wifi ah. Naaalala nyo ba to? Toxins, Viper, Oxy, Dicer, Omsim, Lighter, Dalsim, Fire, poisonous substances. Ang talino talaga. Isang search nyo lang sa net, boom! Nakahilera isa-isa. Naglista ka lang ng lason, may round 1 ka na. Laban yan kay GL versus Poison 13. Yun yung nagmulti rin siya ng sunod-sunod dun eh. Na puro lason. Parang yung scheme niya nun, or punchline, naging punchline niya nun, patay na yung, patay na si Poison kasi lagpas 13 yung binanggit niya na lason. Hindi ka battle MC gago, Google MC ka, tanga. Kaya kung usapang karanasan, kulang ka pa sa puwersa. Pinanday ako ng kalye, ikaw nahubog ni Alexa. Kaya kung tingin nyo the best na, si Iho mabenta,
Siko sa face niya, malakimbo sa buwelta. Iho may next pa, kutsilyo sa neck niya. Bala sa sintido, magasin ko may extra. Pet maluwer pa kahit di mo na test pa. Rap skills la kaneto kung gawin mo man wax pa. Motibo na gets ba? Kastigo na rekta. Gamitan ng gasino na gamitan ng gasino na talino lang ex na. Sa Fino sa Vespa, sa Wigo sa Tesla. Basta uwi nyo na kasi tingin ko dyan Tesla. Woo! Sayang, nag-rap skills din dito si Aski tsaka mga multi. Kaso nag-ano siya nag-stumble siya dun Sayang, yung momentum naputol. Pero kahit hindi maputol yun, mas natripan ko pa rin yung kay GL. Ang ganda ng multis niya. Tapos sobrang klaro kasi. Yung kay Husky naman, medyo nilagyan niya ng flow pero hindi ganun kalakas dahil hindi masyadong hindi easy to digest. May mga hindi rin clear masyado na na rhyming pakinggan ulit natin. Gamitan ng gasino na talino lang ex na. Sa Fino sa Vespa, sa Wigo sa Tesla. Basta Wigo sa Tesla, yun lang yung medyo na-gets ko yung talino sa X na parang hindi masyado, isa pa. Gets ba? Kastigo na rekta, gamitan ng gasino na talino lang X na. Gamitan ng gasino na talino lang X na. Fino sa Vespa, sa Wigo sa Tesla. Basta uwi nyo na kasi tingin ko dyan Tesla. Woo! Na. Locked to traditional ways of paying? Unlock the new Union Bank Mobile Tap to Pay. Masabi lang na may kanta. Gumawa ng album, sana all. Yung kanta mong Masid, dapat title nun Jakol. Tahimik lang, sa gilid ng silid, tahimik lang, habang nakamasid. Tahimik lang, nanginginig para bang nilalamig. Tangina, ibang klase yung... Hindi ko alam yung kanta na yun ni GL pero base dito sa sinasabi ni Husky na lyrics, mukhang gano'n na nga. Ibang klase yung imagery. Porno tapos gripo. Bumabayo-bayo habang may cream silk pa sa siko. Tayo na. Tapos, balak pa mag-uprising. Yang tuloy, tablado ka. Ang papangit ng kanta mo, didiretsahin ko na. Tayo na, inaangat niya daw yung sining. Halatang nangangapa ka lang. Wala ka pa sa tunay na industriya, utoy. Na kay Emar ka pa lang. Wala ka sa pakikibaka noong tingin sa hip-hop addict. Hindi ka namulat sa rap Olympic, Itsumo at Republic. Hanggang flip-top ka lang, walang tugtugan na nostalgic. Magpasalamat ka na lang kasi kahit paano may Boss Arik. 3 beses magkampiyon, isang gabi pag lumagare. Bawat sekta sa mga contest, grupo-grupo ako yumare. Dami ng trophy, kinalawang, hahambalos ko sa'yo. Uy, humiyok. Tangina. Ilang beses nasasayang or napuputol yung momentum ni Husky dito. Sayang. Pero ang ganda pa, may mga recycled angles lang talaga kay GL. Like yung, maganda yung selfie bars dito ni Husky pero yun nga, yung angle na parang ganito na yung ginawa sa kanya ni Vitrum yung about sa kalye, tapos si GL nahubog lang sa yung internet boy, parang ganun yung na ano ko rito So umuulit lang, parang ang narinig ko lang na bago is yung kanina yung sa round 2 niya, yung pinupunto niya yung nagko-comedy si GL. Tapos inaangat ni Husky yung na hindi madali magpatawa, ganyan. Yun, nagustuhan ko yun. Tuloy natin to round 3. Dami ng trophy kinalawang, hahambalos ko sa'yo. Mga ginto kong alaala, mamatay ka sa tetano. Kasi sablay ka pa sa pluma. Yan ang nasight ko at nasilip. Nakasayad lang sa akapela kapag may beat, lutang ang isip. Imahinasyon lang.
Katang isip, realidad ko papatay sa nabuo mong katang isip. Tanga na, pinagdaanan ko ang may pinakamakulay bilang rapper. At hindi lang sa 3 rounds pasikot-sikot bawat chapter. 2 dekada na lumipas at kung sumahin man ngayon, nagsusunog ka pa lang ng kilay, sumunog na ako ng panahon. Wala mang setup, wala mang scheme, pero iba ang aking husay. Kalkulado yung bigat na dadalin mo habang buhay. Evolusyon ko'y natural at kung sa current ikumpara, mas may puso ang pagsulat sa liwanag ng lampara. Balik natin huli niyang sinabi. Evolusyon ko'y natural at kung sa current ikumpara, mas may puso ang pagsulat sa liwanag ng lampara. Lalim nun ah. Huli niyang sinabi ah. Mas may puso ang pagsulat sa liwanag ng lampara. Siguro sabaw pa yung utak ko ngayon pero lalim nun. Itatry kong sabaw pa talaga eh. Drained na utak ko eh. Galing yung trabaho. Snowdon flip top. Pero para sa akin lamang pa rin si GL ng round 3 dito. Siguro hindi lang sa multis, sa rap skills, lamang si GL dun sa scheme niya, sa references, sa punchlines. Mas marami lang tumatak na bars sa akin si GL compared kay Husky. Kay Husky naman, yun nga, nag-stumble siya dun sa multis tsaka rap skills niya. Tapos napuputol yung momentum niya, yung pumiyok siya. Ano pa ba? Yung angle niya about sa maganda yung selfie bars eh. Okay sa akin selfie bars, walang problema doon. Yung inaangas niya na veterano siya dyan sa eksena, wala pa si GL. And then pinoint out niya rin na gumawa na ng kanta si GL. May album na si GL kasi dati nilalaban kay GL, wala siyang kanta. Ngayon may kanta siya, album. Minak naman ni Husky. Maganda rin yun. Nilait ni Husky yung kanta ni GL tapos diniretso niya na pangit ng kanta niya. Ganyan. Ayun lang. Para sa akin, lamang na lamang pa rin si GL sa round 3. Round 1 GL, round 2 GL, round 3 GL pa rin. Para sa akin, panalo rito. Pero malakas pa rin si Husky rito ha. Ito yung mga gusto kong Husky, yung talagang comedy, hindi yung kagaya nung laban niya kay Invictus na talagang binago niya yung style niya. Guys, pambeses para sa kanilang pareho! Bota ng urado, 5-0, mag-iay para kay GL! GL talaga yun, grabe. Hirap din ang ginagawa rito ni GL. May laban pa siya niyan kay Raffian. Kaya niya nabanggit na hanggang round 6 siya, no? So, sana i-upload na rin. Hindi ko alam kung magkasunod i-upload ni Enigma yung laban ni GL. Parang may connect yata yung laban niya rito kay Husky dun sa laban niya kay Raffian eh. So, sana ganun nga. Ngayon lang ulit ako nakanood, pero ang dami ko pang habulin na battle siguro. Try ko ulit mag-upload pag may time. Pero salamat sa panonood at sa suporta. Yun lang, hanggang sa muli. Paalam!